Samantala sa guild ay iniulat ng grupo ni Bayer ang nangyari, at pinasalamatan sila dahil agad nila itong ni-report at ayon sa sinabi nila, lahat ng adventurer na pumasok sa bagong labyrinth kahapon ay nakabalik ngunit mukhang si Rudo, na kasama nila ay hindi nakaligtas sa pagtakas. Ang walang hiya na si Bayer ay nagsabing ganoon nga ang nangyari. Ikinwento niya na nakasalubong nila ang isang minotaur sa ikaapat na palapag at napatay si Rudo bago pa man nila ito maprotektahan at samantalang sina Rick at Sasha ay nagpapanggap na nalulungkot sa nangyari. Naunawaan ng Guildmaster ang sitwasyon at pansamantalang ipinagbawal ang pagpasok ng kahit sino sa labyrinth na iyon. Sa susunod ay magpapadala sila ng investigation team para matukoy ang tamang rank na kailangan. Hihingi rin sila ng mas detalyadong ulat mula sa team na Crimson Blade at pinapapunta muna sila sa reception area. Ngunit biglang dumating si Rudo na isang scavenger, at pumasok sa guild at nagulat at kinabahan si Bayer at ang kanyang grupo dahil sigurado silang patay na siya at sa kabila nito, nagpapanggap si Bayer na nag-aalala ngunit palihim niyang binabantaan si Rudo na papatayin niya ito kapag may sinabi siya. Ang iba naman ay nagkunwaring nag-aalala rin at humingi ng paumanhin dahil hindi sila nakabalik para sa kanya, dahil umano ay nasil ang labyrinth at para ipagpatuloy ang kasinungalingan, nagmungkahi si Bayer na magdiwang sila para sa kanyang kaligtasan kasama si Rick. Sinubukan nila siyang isama ngunit nagulat sila nang hindi nila siya may galaw, at doon inilahad ni Rudo ang totoo na ginamit siya bilang bitag at iniwan ng mga ito. Hindi makapaniwala ang lahat sa kanyang paglalahad at nagpapanggap pa rin si Bayer at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Hiniling ng Guildmaster kay Rudo na ipaliwanag kung ano ang tinutukoy niyang bitag at doon ay ikinwento ni Rudo na nang lumitaw ang Minotaur, iniwan siya ng grupo ng walang pag-alinlangan at kinuha ni Bayer ang kanyang kagamitan at sinaksak siya sa likod. Ginamit naman ni Rick ang kanyang kakayahan para atakihin siya ng Minotaur. Habang pinamadali ni Sasha ang kanilang pagtakas at ipinagtanggol ni Bayer ang sarili at sinabing hindi iyon totoo, at dahil sa kalagayan ni Rudo ay baka nalilito lang ito. Para malaman ang katotohanan ay tinawag ng Guildmaster ang isang Very Fear, namangha ang lahat ng makita ito dahil bihirang lumabas ng kapital ang isang Very Fear at ngayon ay narito sa isang malayong guild. Ipinaliwanag ng Guildmaster na may dahilan ito ang grupo ni Bayer. Ang Crimson Blade ay maraming naging temporary members at kahinahinalang lahat ng ito ay namatay. Bukod pa rito ay may kakaiba sa kanilang uniforme kaya nagdala siya ng Very Fear, nabalot ng takot ang grupo habang hinihiling ng Guildmaster sa Very Fear na tukuyin kung sino ang nagsasabi ng totoo at ipinahayag ng Very Fear na nagsisinungaling ang Crimson Blade at si Rudo ang nagsasabi ng katotohanan. Itinuro siya ni Bayer at binanggit na siya ang nagsisinungaling at ipinaliwanag ng Guildmaster na ang kakayahang verification ay hindi natututunan kundi ipinanganak na taglay, kapag napatunayan ang kakayahang ito at ang may-ari ay inilalagay sa ilalim ng pagbabantay ng estado at nanunumpang gamitin ang kapangyarihan para sa bansa. Dahil dito ay paano niya hindi pagkakatiwalaan ang Very Fear at binanggit din niya ang unang tuntunin ng adventurer na huwag iwan ang iyong mga kasama. Hindi rin sila maaaring magpanggap na hindi nila ito kilala dahil pare-pareho silang rank D. Bukod pa rito ay sinaktan nila ang kanilang kasama at ginamit pa bilang bitag, at hindi pa kasama rito ang iba pang krimen na iimbestigahan pa at dahil dito ay ipinahayag ang pagbawi sa kanilang status bilang adventurer at sila ay gagawing mga alipin. Pagkasabi nito ay nagpanik ang lahat at napuno ng galit si Bayer at hiniling na sana ay hindi dumating ang Very Fear. Kaya agad siyang sumugod para atakihin ito subalit humaharang si Rudo sa harap at sinuntok siya, dahilan para tumilapon siya at tumama sa pader at idinagdag pa niya na hindi niya maaaring atakihin ang isang Very Fear. Pagkatapos nito ay pumunta siya sa opisina ng Guildmaster na humingi ng paumanhin sa abala at sinabihan siyang magpahinga. Tungkol sa insidente ay nais niyang kumpirmahin ang ilang bagay at tinanong ng bida kung ano ang mangyayari sa kanila. Ipinaliwanag ng matanda na dinala na ang tatlo ng mga tauhan at iimbestigahan sila. Kapag napatunayang ginagamit nila ang mga kasama bilang bitag o gumawa ng iba pang krimen, kukunin ang lahat ng kanilang ari-arian at gagawin silang mga alipin ngunit iba ang kaso ni Bayer, dahil sinubukan pa niyang atakihin ang Very Fear kaya't posible na hindi na siya muling makita. Matapos iyon ay ibinigay ng Guildmaster ang gantimpala na nakuha nila sa bagong labyrinth bilang kabayaran sa mga nangyari. Nang makalabas ang bida na may ganoong kalaking pera ay labis siyang natuwa, dahil sa kaya na niyang tustusan ang kanyang gastusin sa loob ng ilang panahon. Pagkatapos nito ay napansin niya kung gaano nagbago ang pakikitungo ng mga tao.
dahil wala nang nanggugulo sa kanya at inisip niya na marahil dahil iyon sa nangyari kanina kaso hindi pa rin siya kampante, dahil iniisip niyang baka mapansin ng iba ang bigla niyang paglakas at nagpasya siyang lumayo muna. Subalit bago iyon ay naisip niyang bumili ng magandang kagamitan gamit ang pera at pagkatapos ay kumain ng masarap. Sa sumunod na eksena ay makikita siyang nasa loob ng labyrinth na tinatalo ang ilang daga at namangha siya sa sarili niyang lakas, dahil kung nakaharap niya ang 5 sa mga ito ilang araw lang ang nakalipas ay siguradong tumakas na siya. Pagkatapos inactivate niya ang evaluation at tiningnan ang kakayahan ng daga, doon niya napagtanto na may mga kakayahan din pala ang mga halimaw, at maaari pa niya itong gamitin kahit sa mga bangkay. Habang iniisip ito ay napaisip siya kung tumaas na ba ang kanyang stats, dahil dito ay sinuri niya ang kanyang plate at nadiskubre na nasa level 42 na siya at labis siyang nagulat dahil ilang araw lang ang nakalipas ay level 7 pa siya, dahil sa malaking pagbabago ay sinuri niya ang kanyang mga kakayahan at nalaman niyang napakarami na niya. Patuloy siyang kumain ng mga halimaw sa labyrinth at dahil sabik pa siya, naisip niyang tuklasin ang bagong labyrinth ngunit nakasil pa ito kaya't pinili niyang pumunta sa Miasma Labyrinth, isa rin itong magandang pagkakataon para subukan ang kanyang magic bag. Doon ay makikita siyang madaling tinalo ang maraming halimaw, ngunit hindi pa rin siya nasiyahan kaya mas lumalim pa siya at pagkababa niya ng ilang level ay nakatagpo siya ng isang iguana soldier, sinamantala ng bida ang pagkakataon at umatake mula sa likod ngunit naiwasan ito ng iguana at tumakbo palayo. Walang pagdududa ay hinabol ito ni Rudo kaso pagdating niya sa isang dead end, humarap ang iguana na parang sigurado na sa panalo at hindi ito naintindihan ng bida ngunit nang makita niya ang mga anino na papalapit mula sa likod, doon niya napagtanto na nahulog siya sa isang patibong.